attorney po to, hinire po siya na attorney ng prosecution. Ngayon po, parang isang troll na lang. Tagabira na lang po. Si Kapunan, na ang projection po ang isa sa pinakamagaling na abogado ngayon sa Pilipinas, nagmimistulang troll na lang po. Banat po sa... Wala na po siyang pinag-iba sa mga troll. Ano po ba mga sinasabi ng mga troll? Ang sinasabi po ng mga troll, biyahe ng biyahe, si Inday, lakwatsa ng lakwatsa, at si Inday ay hindi dumadalo sa impeachment. Abogado ka, alam mo, Kapunan, ang projection mo, isa sa pinakamagaling kang abogado. Alam niyo po, nagugulat nga ako eh. Alam niyo dito sa Pilipinas, ang magagaling na abogado, nakikita po yan sa impeachment. Okay lang po yung mga bata. Nung nakaraang mga impeachment, siyempre, yung mga nakita po nating starring role dyan, yung mga may mas edad sa kanila, mga bata pa itong mga to eh. Hindi pa sila nag-appear sa impeachment. Si Kapunan, kasing edad niya yata kung hindi ako nagkakamali, kasing edad niya yata si Enrile. Bakit hindi siya naimbita na maging abogado ng nakaraan 2 impeachment? Di ba? Yung mga Fortune, yung magkapatid na Fortune, abogado yan sa 2 impeachment. Bata pa sila nung nagsimula eh. Ngayon, ang projection ni Kapunan na isa sa pinakamagaling na abogado, unti-unti pong nahuhubaran. Wala kaming ideya kung ano po ang mga ipinanalo niyong kaso, Attorney Kapunan. Pero kung nagmimistula na lang kayong troll, nagpapatawa na hindi nakakatawa, ang pinaka-epektibo po naming natandaan po ninyo na argumento dyan sa impeachment, walang iba kundi yung kayo po ay neregla. Maliban po sa dinatnan kayo ng regla, wala na po kaming wala na po kaming maisip na kakaibang ginawa ninyo dyan po sa impeachment. Kaya nagdududa po kami sa projection nyo na isa kayo sa pinakamagaling. Kasi, tignan po ninyo, abogado kayo eh. Dapat, yung mga hindi abogado, yun lang po ang magsasabi na dapat umatin si BP Sara. Kasi, di ba? Di ba? Pinaglalaban nyo na ngayon, 16 votes. Alam nyo na sa simula pa lang na yan ang nakalagay sa Philippine Constitution. Pwede naman, alam nyo po, pwede namang magaling si Ligutan at saka to si Kapunan. Ang problema lang, mahirap talagang ipagtanggol o mahirap talagang maging abogado na nag-aakusa ka sa very popular na Vice President na wala ka namang sapat na ebidensya. Iyan yung problema ni Kapunan eh. Ang problema, hindi, sabi nyo nga, volunteer kayo eh. Nag-volunteer kayo. Nakita po ninyo, okay pa na sabihin na kayo ay binayaran lang eh. Pero yung pinagmamalaki nila na sila ay volunteer, walang bayad. Tinanggap nyo yung kaso kahit walang ebidensya. Sikat kayo. Pero yung projection nyo na kayo ang isa sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas ngayon, yun pala yung galing nyo. Nagsimula at natapos sa regla. Doon na po nagtapos yung... Wala pa po kayong brilliancy. Wala pa po kaming husay na nakita sa inyo. Sa totoo po. Punta na po tayo rito. Alam niyo po, eto si Kapunan. Sa totoo lang po, wala naman po talaga to sa radar natin na isa sa pinakamagaling na abogado, etc. etc. Kasi ang alam ko po, yung mga ACRA, basag dyan ka galing, magaling ka eh, di ba? Yung mga ACRA Law Office, tapos yung mga dating mga Supreme Court Justice, yan, mga magagaling talagang abogado yan. Yan yung mga, tapos sila, yung mga nasa 1 and 2,
sila Estelito Mendoza, talagang mga sikat na mga magagaling na abogado. Si Kapunan, parang buhat lang nung ano yan sa Trio Tagapayo. Sa Trio Tagapayo yan sa Channel 5. Sabi ko, hindi naman siguro masikat pa nga sa kanya kung tutusin yung tatay ni Jopet, di ba? Attorney Singson. Na sinasabi na, ano naman masasabi mo, Jopet? Pag may katwiran, ipaglaban mo, di ba? Oh, masikat pa sa kanya yun. Real talk lang po tayo. Tapos ngayon, dahil sa regla, sumikat naman siya. Tapos siya yung talagang parang yung pinaka-boss. Tapos nakikita ko lately na panay, ang ginagawa niya, panay ano lang, panay pan-delay lang, di ba? Dinidelay niya lang. Ang daming beses na dinidelay lang nila. Ang dami nilang testigo na pwedeng hindi naman naiharap. Halimbawa po yung mga taga-land bank. Wala naman po sinabi yung mga taga-land bank kundi nag-withdraw lang May nag-withdraw ng pera na cash. At ito po ay unusual. Hindi naman po kaso yung unusual Talagang unusual po ang pinagagawa ni BP Sara dahil siya lang po ang Vice President na may pakialam. Siya lang po ang tanging Vice President na gusto niyang makialam, gusto niyang tumulong na makalutas ng problema. Di ba? Pwede naman siya manahimik Pwede naman siyang tanim-tanim lang. Wala siyang pakialam. Umuo lang siya ng umuo. Hindi po yun Hindi po ganun ng mga Duterte. Pag may trabaho sila, talagang trabaho talaga. Hindi naman po katulad yan ni Leni nung nag-Vice President po si Leni. Panay photo ops lang. Wala po yan naisip na kakaiba. Sa totoo lang po, kahit kayong mga kakamping ngayon, kahit kayong mga dilawan kakamping, at yung mga fans club ni Leni, wala naman talaga kayo maiisip na kakaibang ginawa ni BP Leni nung siya ay Vice President. Pero si BP Sara, talagang yan. 'Di ba? Confidential fund kasi ginawa niya yan sa Davao Nakita niya na ganito tatapusin yung insurgents. Ganito tatapusin yung problema natin sa insurgency. Okay. Ngayon, Ito pong si Kapunan, akala ko magaling talaga dahil ang galing nila sa mga press con. Ang daming mga patawa na natatawa yung mga nasa likod niya. Pero yung mga reporter nabubwisit na unti-unti. Sabi nila, pinagmamalakihan ni Redon mga pasabog, mga kala mo talagang ang pasabog nila, mga nuclear bomb Yung pala wala, no? Pati nga to, sinasabi nilang pasabog yung kay Acosta. Ano po ba nasabi ni Acosta? Maliban po sa nagdrama si Ligutan na, sino po ang nag-utos sa inyo? Si BP Sara po. Natural! Hindi po katakataka na iutos ni BP Sara yan na i-withdraw at ibigay sa gastusin. Ni-request po yan. May request yan ni BP Sara. Wala pa nga siyang confidential fund. Nung unang taon nila, nung 2022, dyan po nagsimulaan lahat Ni-request niya po yan para magkaroon siya ng confidential fund. Pinagbigyan naman siya ng Pangulo. Pag binigay po sa'yo yung ni-request mo, anong gagawin mo? Tititigan mo? Ginastos. Ano po problema? Ginastos ng 11 days. 11 days? 11 days lang ginastos. Puta, magpa-imbestiga tayo. Yun po yung simula nun. Sinabi na rin ni BP Sara yan dahil nadulas si Franz Castro. Impeachment. Nagmula yung salitang impeachment, sabi ni BP Sara, kay Franz Castro. Wala pa silang ebidensya nun. Wala pa silang ebidensya. Ngayon, ano po ang sinasabi na nito? Parang trolls na lang si Kapunan. Nakakahiya, nakakaawa. Bakit? Ang taas-taas ng tingin sa kanya. Ngayon, parang troll na. Ano na sinasabi lagi?
Biyahe, inaatake po ni Kapunan. Ito pong biyahe. Tignan po ninyo. First of all, it's her decision whether to appear at trial or not. Sabi niya sa Politico. But if I were her at a time like this, when seryosong pinag-usapan, huwag ka naman mag-travel. Parang it's really disrespectful to the court. Yan na lang ang punto niya, di ba? She has to explain saan galing yung personal funds mo. Ganyang kadami ang travel mo. It also brings up that question. Yan. So, ibig sabihin, itong si Kapunan, ang pinupunto niya, magpakita ka. Alam mo, Kapunan, una, yung pagpapakita sa korte, alam ng lahat ng abogado, ang nagre-represent sa kanyang kliyente, yung mga abogado niya. Wala bang abogado si BP Sara tayong nakikita? Invisible ba sila POA, sila Ferrer, sila Season? Sino po ang nire-represent ng mga abogado ni BP Sara? Si BP Sara. So, totoo po ba, technically, legally, hindi nagpapakita si BP Sara? Hindi po totoo yan. Kayo pong mga abogado, alam ninyo na hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nagpapakita si BP Sara dahil siya po ay represented by her counsels. Wag po tayong bulahan. Kahit hindi po abogado ang marami sa mga Pilipino, nauunawaan po namin yan na yan po ay properly represented si BP Sara. Ano po gagawin niya? Halimbawa, kung atin siya, ititigil nyo ba ang yung mga testigo? Sasabihin ba ni BP Sara, narito ako, tigil nyo yung testigo nyo. Ako muna magsasalita. Sa tingin nyo, papayag yung mga kalaban ni BP Sara sa korte? Sa impeachment court, yung mga judges, na titigil niya kung ano man ang nangyayari para siya muna ang magsalita. Hindi ko maunawaan kung ano yung point ninyo. Akala ko ba ebidensya, malakas ang ebidensya nyo para si BP Sara ay makonvict ninyo? Bakit hindi ang i-broadcast ninyo yung mga ebidensya? Bakit hindi nyo sabihin na eto, ninakaw to ni BP Sara, kitang-kita naman natin. Etong mansion na to ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong luxury cars ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong mga mansion ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Etong helicopter ni BP Sara, galing yan sa nakaw. Dapat yun yung dinidiscuss nyo, di ba? Hindi ba dapat pinagbibintangan ninyo na Inday Lustay? Hindi ba dapat kada buka ng bibig ninyo, sinasabi nyo kung ano yung nilustay niya? Saan niya nilustay? Paano niya nilustay? Hindi ba pag sinabi nyo may unexplained wealth siya, dapat may sinasabi kayo? Katulad nito, meron siyang mansion dito. Bakit? Ang binibintang nyo sa kanya ay hindi siya nagpapakita. Akala ko ba makukonvict nyo si BP Sara dahil sa ebidensya? Bakit ang tanging hinahangad nyo na lang magpakita si BP Sara? Para saan? Ipapahiya ninyo? Tandaan po ninyo, pinangarap yan ng mga congressman na umaten si BP Sara sa Congress. Yan sila Chua. Nung umatin si BP Sara, sinasagot naman sila. Doon nga yung famous na Shiminit. Shiminit like what I'm saying. But I will say it already.